Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa, dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, 7.6 magnitude na lindol yumanig sa Manay, Davao Oriental. Rollback sa presyo ng produktong petrolyo, asahan sa susunod na linggo. Construction company ni dating Representative Saldico kabilang sa sangkot na overpriced farm-to-market roads ayon kay Senator Win Gatchalian. Disinformation patungkol sa liderato ng PNP, iniimbestigahan na ng otoridad. DMW, inilunsad ang OFW Travel Pass bilang kapalit ng OEC. Irish rock band Codaline inanunsyong disband na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yumanig ang 7.6 magnitude na lindol sa Manay, Davao Oriental mag-aalas 10 ng umaga ngayong araw ng Biyernes. Naitala ang epicenter ng lindol sa hilagang kanluran ng baybayin ng Davao Oriental kung saan may banta ng tsunami. Kaugnay nito ay naglabas rin ng tsunami warning ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ngayong umaga, partikular sa mga lugar ng Eastern Samar, Dinagat Island, Davao Oriental, Southern Leyte, Surigao del Norte, Leyte at Surigao del Sur. Mag-aalas 12 ng umaga nang maobserbahan ng ilang residente sa Mati ang pag-atras ng tubig sa dagat na isang senyales ng tsunami. At narito ang ilang kuha ng mga netizen mula sa ilang lugar sa Davao Oriental sa pagyanig ng lindol kaninang umaga. Tago! Ayaw, sagbuak ka. Was. Pa! Hawa mo din nabi! Hawa mo din! Karatol! Lord! Ilan ang victim, sir? Ilan ang naimatay? 6. Samantala, para naman po sa mga motorista, bagsak presyo na o rollback sa produktong petrolyo. Dahil asahan naman ito sa susunod na linggo. Tinatayang bababa ng humigit kumulang 15 centavos sa kada litro ng gasolina. Habang asahan din at humigit kumulang 40 hanggang 50 centavos na rollback sa kada litro ng parehong kerosene at diesel. Sa ibang balita, inalis na ng Department of Agriculture o DA nitong Huwebes ang pansamantalang import ban sa poultry products, gaya ng manok, itlog at iba pang byproducts nito mula sa 6 na bansa. Sakop nito ang bansang Azerbaijan, Kazakhstan, Saudi Arabia, Slovenia, Sweden at Malaysia. Ito ay partikular sa estado ng Kelantan at Sabah. Bunsod ito nang wala ng bagong naiulat na kaso ng bird flu matapos ang naging desisyon ng DA na import ban. Bunsod ng outbreak ng sakit sa mga manok sa nasabing bansa. Natapos na ang isinagawang pre-pilot testing ng Unified ID System para sa mga persons with disability ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Tungay ng ulat mula kay Rayabel Medina. Inanunsyo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na ongoing na ang pagsasaayos ng Unified ID System para sa mga person with disabilities o PWD ngayong araw. Ang sistema na ito ay maaaring magamit na mula October 13 sa 35 local government units o LGUs sa Pilipinas at maaaring ma-access sa pamamagitan ng mobile app o web portal.
Layo nitong maiwasan ang paggamit ng fake PWD ID sa liderato ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Matatandaang sinimula ng DSWD ang pre-pilot test noong August 11 hanggang September 12 sa 5 LGU. Kasunod nito ang pilot testing na isinagawa naman noong September 15 hanggang ngayong araw ng Biyernes, October 10. Ayon sa DSWD, ang isinagawang pilot testing ay nakatanggap ng 4.6 out of 5 good feedback mula sa mga PWD. Batay kay Assistant Secretary for Information and Communication Technology and Chief Information Center Johannes Paulus Acuña, 56 na miyembro ng PWD mula sa 35 LGUs ang may account na sa PWD ID system. Dagdag ng kalihim, higit 300 na rin ang na-encode na data at sa bilang na ito ay higit 200 PWD ID application na ang aprobado habang 55 pa ang pending. So ito po yung 35 pilot LGUs that included the pre-pilot areas. So we have in Parang, Maguindanao del Norte, in Pangasinan we have Dagupan City, San Carlos City, Urdaneta City, and Alaminos City. We also have in Nueva Ecija, Solano, in Bulacan, San Rafael, City of Baliwag, San Jose del Monte, Giginto, Obando, and of course San Miguel, yung pre-pilot area. In Bulacan, continuation, we have Bukawe, Santa Maria, Pandi, Marilao, Balagtas, City of Malolos, and Maykawayan City. In Rizal, we have Cainta, San Mateo, Teresa, Antipolo City. In Laguna, of course, Santa Rosa and Pila. In Cavite, we have Carmona. Next slide, please. In Camarines Norte, we have Daet. In Aklan, we have Calibo. In Bohol, we have Candihay. In Bukidnon, we have Malaybalay. In South Cotabato, we have Coronadal City, as well as Soraya. In NCR, of course, yung pre-pilot areas identified, Muntinlupa, Manila, and Pasay. Ayon kay Johannes, isinagawa ang pilot test katuwang ang National Council on Disability Affairs o NCDA. However, yung implementation po, involvement ng mga barangay and barangay officials will be coordinated na po ng city or municipality. Yung LGU users po kasi, ito po yung mga Persons with Disability Affairs officers, and sila po ay nag-oopisina po sa LGU. So if they want to get force multipliers with the barangay counterparts, so sila na po ang pwedeng mag-mobilize po noon. Ready po yung system na gamitin po sa barangay level. Paalala ng DSWD, wag nang balaking pang magpagawa ng pekeng PWD ID dahil pwede na itong ma-detect agad at matrace ng isinagawang sistema. So ang emphasis po natin dito sa Unified ID System for PWDs ay yung pwede pong i-verify yung ating ID. Kung saan, doon po sa ating ID, meron po dyan QR code na kung saan pag yan po ay binasa ng cellphone, yan po ay pupunta dito sa DSWD registry at mache-check po kung talaga pong totoo or hindi po totoo yung ID. Yan po ay traceable na kung saan makikita po kung sino pong nag-approve doon sa ID na yan, sinong LGU, at kung yan po ba ay valid pa hanggang sa ngayon. Yung QR code kasi pwede pong i-deactivate. Lalo na po kung meron pong reported na possible case of fake ID. So pwede pong i-deactivate yung ID QR code until makompleto po yung ating investigation. Rhea Bel Medina nag-uulat para sa Golden Nation Network. Para sa ating ulat panahon, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang Tropical Storm Kedan sa Pag-asa. Habang makakaranas ng maulap na panahon na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region at Mimaropa bunsod ng trough ng LPA. Samantala, magkakaranas din ng maulap na panahon na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Palawan, Visayas at Mindanao bunsod ng southwesterly wind flow. Susunod sa News Force.
PBBM, suportado ang FDA at PRC para sa mas malawak na access sa gamot. BOC natimbog ang higit sa 109 million peso na iligal na droga mula Vietnam. Construction company ni ex-Representative Saldico kabilang sa sangkot sa overpriced farm-to-market roads ayon kay Senator Win Gatchalian. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.